the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Oo, ayan na. Ito yung background niya. Ano na ito, virtual. Wala nang gumagawa. Kasi nagulat kahapon si Manong Ted, may gumagalaw na pusa. Pero sige, Pastor Jeff, bago ang ating happy weekend, ano magandang balita hatid mo sa aming dalawa? Magandang balita dahil birthday ng isang ating followers dito sa show, si Miriam Chu. And of course, ang aking pamangkin niya, si Alexia Marie. Cha, gusto kong kuning model na to dahil bagay daw sa iyong aura, yung kanyang mga... Naks naman. Gamit. Sige nga. Magaling Pang tong billboard bata ba na- yan? Magaling tong bata na to, anak to ni Darf at Marie Mercado. School project pero naging business. Sana tularan ng marami. Anto, mga Philippine na mga damit na... Philippine kung ano made. Mga nag-ahabi. Oo, hashtag support local, ika nga. Support local, alexiamarie.ph. Nasa Alabang Town Center sila ngayon. Anyway, ang tanong ko ngayon, Cha at Ted, pwede bang maging matagumpay sa buhay na to pero hindi mo rin pala natupad yung layunin ng Diyos para sa iyo? Posible po kaya na we have all the money, the power, the possession, the prestige, okay? Sa mundo na to, kilala ka, pero ang tanong, kilala ka ba sa langit kung doon ka pupunta? No? Because a life without God's purpose is like a cell phone na walang signal. Gumagana pero disconnected. Alam mo yun, naka-on pero hindi mo magamit sa purpose niya. Kaya maganda yung verse natin ngayon sa Acts 13 verse 36. Now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. Sabi po rito, nung napagsilbihan na raw ni David yung purpose ng Diyos sa buhay niya, yung fell asleep, ibig sabihin, namatay na siya, and then itong physical na mukha, katawan na to, naagnas na, naging abo. Point number 1, purpose is not found, it is received. Hindi mo hinahanap yung purpose mo sa buhay, hanapin ko yung purpose ko. No, the one who created you is the one who can define your purpose. Ito pong telepono na to, na-imbento ni Alexander Graham Bell noong unang panahon yung telepono, siya lang ang makakapagbigay ng purpose sa kanyang na-imbento kasi siya nakaisip kung ano purpose nun. Sa atin din po, kinreate tayo ni God, He invented us, He created us, He can define your purpose and my purpose. Number 2, purpose is not about position, it's about obedience. Nagsimula po si David, shepherd boy, tumaas siya sa rango, naging eventually the most powerful person in the whole planet nung naging hari siya ng Israel. Okay? Pag tinignan niyo po si David, hindi siya after sa position. Kaya sinasabi ni Manong Ted na may isang lugar, iisa aplido mula barangay Tanod hanggang pagiging gobernador, habol nila posisyon. Ang habol nila magkamal ng posisyon, ng pera, ng power. Alam niyo po, at the end of the day, kung di mo sinusunod ang will ng Diyos, pupulutin ka rin sa kangkungan pagdating ng afterlife. Kaya po ako lang, I really implore, ako po'y nananawagan dito for 5 years. Sundin po natin ang kaluguran ng Diyos. Yung mga corrupt na leaders natin, baka nakakalimutan nyo, hanggang dito lang sa lupa yan. Kasi yung third point ko, purpose is not temporary, it's eternal. Kung ang purpose mo hanggang dito lang sa lupa, napakababaw mo mag-isip. Tandaan natin, meron pa tayong afterlife, yung eternal life na tinatawag. Kaya sabi sa verse, when David served the purpose of God, hindi yung purpose niya, hindi purpose ng asawa, pamilya, sabi doon, namatay siya, his body decayed, and is now with God. Hindi sinabing when David got rich, he became famous. No, when he served God's purpose. As I end, lahat tayo may expiration date, mga kababayan. Pero kapag nabuhay ka para kay Lord, ang epekto ng buhay mo, eternal at walang hanggan. Tanong, anong klaseng legacy iniiwanan mo sa susunod na henerasyon? Pag ikaw'y patay na, ano ba yung maaalala sa'yo? Yun lang ba nagkamal ka ng pera at posisyon? O sinerve mo ang purpose ni God? Ulitin ko po, Acts 13:36, when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep, he was buried with his ancestors, and his body decayed. Don't just live to exist. Live to serve God's purpose. Lord, maraming salamat sa buhay namin dito sa lupa ay panandalian, ngunit it can impact eternal purpose. So Lord, today, turuan mo kami, Lord, na wag lang magkamal. Lord God, wag lang mag-aspire paano yumaman, paano kumita, paano masecure ang buhay.
Because what good for a man to gain the whole world and forfeit his soul. So Lord, tulungan mo kami to have eternal perspective, eternal kingdom in mind. So Lord, yung mga corrupt na politician na nakikinig ngayon, kung gising na sila, nawa Lord, matauhan sila na hindi pera ang makakasecure ng kanilang eternal life. Si Jesus lamang ang aming pag-asa. He is the way, the truth, and the life. In Jesus' name, Amen. 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 Panginoon, salamat po muli na marami sa araw na ito sa aming pakikinig sa napakagandang aral mula kay Brad Jeff. We continue to pray sa inyo pag-alag at patnubay at gabay kay Brad Jeff. Muli po salamat sa araw na ito. Patnubayan niyo po ang lahat ngayon nalalahok sa pagpupulong-pulong diyan po sa lungsod ng Maynila sa maayos pong kalagayan ng panahon at mapayapa po na paghahangad na maisiwalat po ang kanilang saloobin sa napaka-importanting issue na kinakaharap po ng aming bayan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We pray para po sa maayos na pagpapahayag na mangyayari dyan sa Maynila at wala pong anuman pong maging aberya. Alright, so Brad Jeff ay bukas Sabado na. Bagamat may bagyong paparating na naman Brad, no? Ang sabi ng Pag-asa, dadaan to ng Bicol Region at by Sunday daw baka maramdaman po sa mismong area po ng either Southern Tagalog, papunta po ito ng Aurora Province, Brad Jeff. We pray din po na hindi ho tayo bigyan po ng malaki pa hong pinsala nitong bagyong si Ramil. Okay. Ramil. Yung pala ang pangalan, Ramil. Well, ngayon po, sana ay lumihis o humina na para yung mga kababayan natin naman na bugbog na sa maraming unos ay malapatan ng konting ginhawa ngayong weekend. Ed? Okay, so we'll catch you again tomorrow. We'll catch you again on Monday, Brad Jeff. And have a good weekend. Thank you, Brad. Salamat, Brad Ted. Again, maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito po sa Daily Brad. Dito po ang inyong Daily Brad. Your daily Alright, serving the people, Brad Jeff Eliscopides, ang ating pong Daily Brad. FM. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!